Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi. May kasama ako pero pabalik na ako. Baka gusto mong ihatid kita. Suhestyon naman ito. Hindi na, salamat na lang. Akmang aalis na siya nang humarang ito sa harapan niya. Nakaramdam siya ng takot. His voice something familiar to her. Tingnan mo nga naman kapag palay na ang lumalapit sa manok. Sabay tumawa ng mahina ito. Parang kilala niya ang taong kaharap niya. Ramon? Hiyaw niya at lalo siyang napaatras. Hindi ito maaari. Sigaw ng kanyang isipan. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Sarkastikong sabi nito at tinanggal ang suot nitong tumatabing sa ulo nito. Nanlaki ang mga mata niya na makita ito. Mukha ni Jackson din ang mukha nito. Pero paanong? Sino ka ba talaga? Anong binabalak mo? Alam mong wala akong atraso sa'yo. Kukunin ko ano ang dapat sa akin. Sabi naman nito. Ang daming katanungan sa kanyang isip pero hindi kayang sagutin iyon ng kanyang utak. Nakita niya ang gwardiyan papalapit sa parking lot at may dalang flashlight. Akmang sisigaw na ng takpan nito ang bunganga niya at tiyakapin siya nito sa likod na naiipit ang dalawa niyang braso sa higpit ng yakap nito. Kung kaya't wala siyang kawala. Humihiyaw siya pero mahigpit nitong hawak ang bunganga niya. Umiiyak siya ng malakas. Para bang nawawala na siya ng pag-asa nang unti-unting lumayo ang gwardya sa paningin niya. Tulong! Sigaw niya kaagad pero alam niyang malabo na siyang marinig ng mga tao sa loob ng hotel. Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo. Matagal na kitang minamanmanan at mananagot ang mama mo sa pagtatago niya. Malalaman ko din kung saan siya nagtatago. Bulyaw nito sa kanya at isinandal siya nito ng malakas sa katawan ng kotse at napahiyaw siya sa sakit. Hinawakan nito ang buhok niya na mahigpit. May kinalaman ba ito sa pumasok sa bahay niya sa Laguna? Ramon, huwag mong idamay ang mama ko dito. Ano ang kinalaman mo sa pamilya Sylvester? Bakit kamukha mo si Jackson? Nakita niya ang pagniisin nito, pati ang hairstyle ng buhok nito. Gayang-gaya nito ang kay Jackson. Wala akong pakialam sa pamilyang yan. Ikaw ang sadya ko kaya sasama ka sa akin. Sabi nito at hila-hila siya palabas sa hindi nasakop ng hotel. No, hindi siya makakapayag na tangayin siya nito. Ramon, oo. Sige, sasama na ako sa'yo. Pero sana mahanap mo din ang mama ko. Umiiyak na sabi niya. Huwag kang mag-alala. Pinapahanap ko na sa tauhan ko ang mama mo. Kaya kung ako sa'yo, sumakay ka na sa kotse. Madiing sabi nito habang kinakaladkad siya nito papalapit sa kotseng nakaparada sa gilid. Mukhang wala siyang kawala kay Ramon. Ayokong sumama sa'yo. Sigaw niya sabay kagat sa braso nitong nakayakap sa kanyang katawan. Sabay suntok ng siko sa dibdib nito. Nabitawan siya nito. Nag-aral naman siya ng self-defense pero noon hindi niya ginagamit iyon dahil ayaw niyang makapanakit ng ibang tao. Pero sa tingin niya ngayon niya ito kailangan at muli niyang nakaharap si Ramon. Mukhang kakailanganin na naman niya iyon. Malakas itong napahiyaw nang magkaroon siya ng pagkakataong lumayo dito at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Nakita niya sa kanyang peripheral vision ang dalawang lalaki na lumabas sa kotse na pupuntahan sana nila ni Ramon. At inilabas ng mga ito ang baril. Alam na niya ang gagawin ng mga ito sa kanya. Kahit nakasuot siya ng estilyeto at ilang pulgada ang taas, hindi naging hadlang iyon para tumakbo siya na mabilis papasok ng hotel. Don't! Narinig na sigaw niya na sinabi ni Ramon. Bago siya tuluyang nakapasok na nagtatakbo siya sa hallway. Nanginginig ang tuhod niya at kalamnan sa sobrang takot.
Sigaw niya nang may makabunggo siya. Sabay hawak sa kanya na mahigpit payakap sa katawan nito. Bitiwan mo ako. Nagsisigaw na sabi niya habang nakapikit ang mga mata niya. Natatakot siya na baka sa pagmulat niya ng mga mata ay mga tauhan ni Ramon iyon. Magtigil ka nga sa pagpupumiglas. Nagmulat siya ng mga mata at si Jackson ang kaharap niya. Jackson, nakita ko si Ramon. Nasa likuran siya ng hotel and he tried to abduct me. Nabubulol na sabi niya dahil sa kanyang pag-iyak. Ewan na lang niya kung naiintindihan pa siya nito. Tinitigan lang nito ang mukha niya at maging ang ayos niya. Nang tingnan niya ang ayos niya, nakababa na palang strap ng gown na suot niya at inayos niya iyon. Ang mga mata ni Jackson na kaninang nagtataka ay may galit na iyon dahil nakatingin na ang mga ito sa direksyon sa kung saan siya nagtungo. Nang muli niyang tingnan iyon ay ang papalayo ng sasakyan na malamang na si Ramon ang sakay niyon. Nagulat siya nang haklitin siya nito sa mga braso. Really? Do you think that I believe you? Don't joke around me. Talagang gagawa ka pa ng kwento, huwag lang mahuli. Alam mo bang kanina pa kitang hinahanap? Makikipagtagpo ka lang pala sa lalaki mo. Jackson. Bulalas niya dahil sa akusasyon na sabi nito sa kanya. Pasalamat kayo at hindi ko kayo naabutan. You slut. Ano bang pinagsasasabi mo? Look at yourself, woman. Para kang kinahasa ng demonyo. Sabi sa kanya ni Jackson. Hinilas siya nito at itinapat siya nito sa isang fallant mirror. Nakita niya ang kanyang mukha. Wala namang bahid ng make-up niya na nagulo doon. Ngunit ang kanyang buhok na kaninang nakatali nang maayos ngayon ay gulong-gulo na. It's not what you think, Jackson. Maniwala ka. Sabi niya habang nakatingin siya sa salamin dahil nakaharap ang mukha ni Jackson dito. Sa tingin mo haharap ka ng ganyan sa mga bisita? How shameless of you. Let's go home. Galit na sabi nito at muli siyang hinila papasok sa elevator. Bakit sila sasakay ng elevator? Nakita niya sa salamin ng elevator na niluluwagan nito ang kurbata nito. Walang imik na narating nila ang tuktok ng hotel na kung saan may helicopter doon at may driver niyon sa harap nito. Malamang iyon ang ginamit kanina ni Jackson papuntang Cavite. Get in. Sigaw nito. Wala siya nagawa kung hindi ang sumakay na lang. Nanginginig pa rin ang katawan niya sa takot at nang umandar na ang helicopter, kasabay niyon ay ang pagdaiti ng karayom sa kanyang braso. Mulit-muli siyang ginamitan ng syringe nito, pampatulog hanggang sa kusang bumigay ang talukap niyon at nakatulog siya. Pagkagising ng diwa ni Eunice, ay hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Nang magmulat siya ng mga mata, nasa loob siya ng tubig. Mabilis niyang iniangat ang sarili mula sa tubig at ang mukha kaagad ni Jackson ay nakita niya. Nilingan niya ang paligid. She was in a swimming pool sa kondo ng asawa. Hindi niya namalayan na nakauwi na sila. Itinapon ba siya ni Jackson sa swimming pool habang siya ay mahimbing na natutulog? How dare him? She was soaked in cold water. Ano bang problema mo? Papatayin mo ba talaga ako? Sigaw niya dito habang yakap-yakap ang sarili niya. Suot pa rin niya ang gown at maging ang stilyeto niya. At malamang hinagis na lamang siya nito basta sa swimming pool. Ngumisi naman ito habang nakaupo sa bench at nakadikwatro ang mga paa nito. Wala nga akong ginagawang masama. Bakit ba pinaghihinalaan mo ako? Makinig ka sa akin. Si Ramon, totoo siya. At kamukhang-kamukha mo siya, Jackson. Paliwanag niya pero ang asawa niya mukhang nagbubulag-bulagan ito. Alam mo bang inimbestigahan ko ang resort na pinuntahan niyo ng mama mo? And they found out nothing. Wala rin naman na nanggaling sa mayamang angkan sa Mindanao. You a storyteller. You lied to me. Galit na sigaw nito. Nagulat siya sa kanyang nalaman na hindi nito matrace ang pangalan ni Ramon. Kung ganon, sino ba talaga si Ramon? Sinabi ko na sa'yo ang totoo. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? I'm telling the truth, Jackson. Umiiyak na sabi niya. Napakasakit na ang taong mahal niya ay hindi siya pinaniniwalaan. Iniisip pa rin siguro nito na isa siyang oportunista. Hindi mo pa rin sasabihin ang totoo
Okay, you stay there and don't move. Galit na sabi nito. Tumayo ito at muling pumasok sa loob. Pagbalik nito may dala na itong bote ng wine at nagsalin ito ng inumin nito at marahang sumimsim niyon. Why did you do all this time I was away? Pagbalik ko wala ka na dito. I thought you're going to welcome me when I come back. I was bored. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na pumunta ang mama mo dito? Hindi ko alam kung ano talaga ang plano mo. Kinukulong mo lang ako dito. Sa'yo na pumupunta ang mama dito. Hindi ko alam kung ano talaga ang plano mo. Kinukulong mo lang ako dito. You can hardly expect me to welcome you with open arms? Sarkastikong sabi niya. You did. Pero lahat ng iyon ay kasinungalingan lang. Ako na naman yata ang nasurpresa ngayon. Pagkasabi niyon may kung anong pinindot ito. Ang aircon binuksan nito. Alam na niya ang binabalak nito. Jackson, please don't do that. Pakiusap niya, pero hindi malang nagbago ang isip nito. Sobrang lamig na sa loob. Hindi naman pumapasok sa loob ang hangin mula sa labas dahil naharangan iyon ng mga naglalakihang glass window. Halos manginig na siya sa lamig. Yakap-yakap niya ang sarili dahil sa sobrang lamig. Nakita niya ang pagngisi ni Jackson. Paano ba ang makiusap ka? He asked. Please, let me out. I can't anymore. Pagsusumamo pa niya. Hindi yan ang gusto kong marinig. Sabi nitong ibinaba ang wine na hawak sa table. What? I don't understand you. Ipagkanulol mo ba ako at maghahanap ka ng seguridad sa mga bisig ng ibang lalaki? Na mayroon kang sapat na katapangan upang iwanan ako? Sarkastikong sabi nito. Umiling-iling naman si Eunice. No, I will never abandon you for another man. Exactly. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Sabi nitong tinitigan pa siya nito. Akala niya papayagan na siya nitong umahon mula sa swimming pool. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang tanggalin nito ang sapatos. Jackson, anong ginagawa mo? Shut up and take off your clothes. I want to see how you look without your clothes. Utos nito na lalong ikinalaki ng mga mata niya. No, I don't want. Sigaw niya dito. Alam na niya ang binabalak nito. You don't want? He said at muling kinuha nito ang remote control at muli nitong in-adjust ang lamig. Sobrang nanginginig na siya. Fine, I do it. Please, turn it off now. Sigaw niya dito. Ang buong akala niya nagbago na si Jackson. Pero bumabalik ulit ito sa dati. Talagang wala ng pag-asa ito magbago pa. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Susunod ka din naman pala, pinahihirapan mo pa ang sarili mo. Nanginginig siya habang hinuhubad ang suot na gown niya. Habang ginagawa niyon, kasabay niyon ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Awang-awa na siya sa kanyang sarili. Kung ang iba na kaya niyang labanan ang mga taong gustong gawan siya ng masama. Pero pagdating kay Jackson, walang-wala siyang kalaban-laban dito. Nang matapos niyang mahubad ang suot, pinatay na ni Jackson ang aircon. Pero ang lamig ay naroroon pa rin. Hinubad ko na ang suot ko. Pwede na ba akong umalis? Tanong niya dito pero itinira pa naman niya ang suot niyang panloob. Napag-isipan mo na ba ang mga bagay-bagay? Not so fast, I'll join you. What are you talking about? Don't come here. Malamig dito. Tarantang sabi niya. Napapikit na lamang siya at tinanggal na nito ang lahat ng suot nito. Exactly. Kaya nga kita sasamahan dahil mainit ang pakiramdam ko. Jackson, itigil mo na yan. Huwag mo tong gawin. Pakiusap muli niya. After this, you will never turn to another man. I'll assure you. Ako ang hahanap-hanapin mo. I'm your husband. But you want the arms of other men? Sobrang pang-iinsulto ang pinakikita mo. Wika nito. At nang tingnan niya muli ito, wala na itong anumang suot. Kaya muli siyang napapikit. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakakita ng lalaking as-ing nakahubad. Inamin niya na nakahubad o nakabihis man si Jackson. Makikita pa din ang ganda ng katawan nito. Naramdaman niya ang presensya nito na papalapit sa kanya. Kung kaya't mahigpit niyang niyakap ang sarili
Huwag mong gawin sa akin yan, Jackson. Hindi mo lang alam kung ilang beses kong iniligtas ang sarili ko sa kapahamakan. Huwag ka na sanang dumagdag pa. Pagmamakaawa niya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo na iwanan mo na ang mga lalaki mo? At paghiwalayin mo ang dalawa? You don't even follow my rules. You hard-headed woman. Mariing sabi nito habang papalapit sa kanya. Look at me, sweetheart. Magsawa ka ngayon sa katawan ko. Hindi yung naghahanap ka pa ng iba. Tatanggapin ko din ang mga kasinungalingan sa bibig mo. Sabi nito kung kaya't muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. She was torn between fascination and fear of this man. Bumangon ang sindak sa dibdib niya. She could feel the growing maleness. She wanted to defend herself, gaya ng ginawa niya kay Ramon. Pero hindi niya kayang saktan si Jackson. Dahil kahit sabihin pa niyang magkamukha ang dalawa, pero hindi mapagkakaila na ang puso niya kung sino sa dalawa ang mahal niya. Jackson, please. Hindi ako nagsisinungaling. Pagsusumamo niya, pero ang asawa na bingi niya yata. Hinawakan nito ang mukha niya at siniilsiyan nito ng halik. Mariin, marahas, habang siya ay hindi makapalag at hanggang baba lang ng dibdib niya ang tubig. Ginamit niyang pantakip sa kanyang dibdib ay ang dalawa niyang mga kamay. Napaungol siya sa sakit. Nang higpitan ng kamay nito ang kanyang dibdib habang hinahalikan siya nito ng mariin at marahas. Sa kabila ng lahat, hindi niya alam kung papaanong nahawakan nito ang dibdib niya. Gayong nandoon pa rin naman ang mga kamay niya at nagpupumilit sumiksik ang kamay ni Jackson. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Nawala saglit ang panlalamig ng katawan niya dahil sa init ng katawan nito. You taste better than anything in this world. Mahinang anas nito nang humiwalay ang mga labi nito sa kanya at ang mukha nito idinampi nito sa kanyang mukha pababa sa kanyang leeg. Hindi niya alam pero pakiramdam niya. Nakaramdam pa siya ng kakaibang sensasyon sa ginagawa nito. Damang-dama na din niya ang matigas na bagay na iyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Maging ang mga labi nito sa kanyang leeg at muling-muli nang gigil doon. He was biting her again. Jackson, please stop it. Bulyaw niya. Hinawakan niya na matigas nitong dibdib at inilayo niya ito sa kanya. Pero hinawakan lang nito ang mga kamay niya na mahigpit. Mahihinang hikbi ang kumawala sa kanyang bibig. Isa lang ang gusto niya mula kay Jackson. Ang respetuhin siya nito. Pero alam niyang hindi nito kayang ibigay sa kanya ang respeto na kagaya ng ibinibigay nito kay Elena. Why are you always like this? You always feel disgusted when I kiss you. Alam mong hindi ako namimilit ng babae. But damn it, I wanted you so much. Do you understand? Galit na sigaw nito sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang galit at pagnanasa. But I never had. I never. She tried to say that to her husband. Lahat ng pag-aari ko ako lang ang makikinabang at isa ka na doon sa pag-aari ko. Kahit matapos ang mission mo, mananatili ka pa rin akin. Napakasama mo. Sana tinuluyan mo na lang ako. Nung sana sinagasaan mo na lang ako. Alam mo ba kahit matagal na tayong magkasama, isa ka pa rin estranghero sa buhay ko. At kahit kailan hindi ka na magbabago. Napatitig ito sa kanya. Hinawakan nito ang isa niyang kamay na mahigpit. Talagang hindi mo malalaman ang buong pagkatao ko dahil wala kang karapatang alamin yon. Ngumisi naman siya. Hindi ganong klaseng babae tulad ng iniisip mo. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod na pagkikita namin ni Elena at Sandro, gagawin ko na ang trabaho ko. Kung kinakailangang akitin ko si Sandro sa harapan ni Elena, at lalong-lalo na sa harapan mo gagawin ko. Galit na sabi niya. Ganoon na lamang ekspresyon sa mukha nito at galit na galit. I'm no longer in the mood. Go to your room now. Bago pa magdilim ang paningin ko. Sabi nito at malakas siyang binatawan sa kamay. Siya naman ay mabilis siyang umahon sa swimming pool at nagtatakbong tinungo niya ang kanyang silid. Nang makapasok siya sa silid, ang banyo kaagad ang tinungo niya. Binuksan niya ang shower at hinayaan niyang pumatak ang tubig sa kanyang katawan. Parang naiwan pa ang init ng katawan ng asawa niya sa kanya. She wants to make love to Jackson,
pero hindi sa ganoong paraan. Mahal niya ito pero hindi pa siya handa para isuko ang sarili dito.